mahigpit sa leeg. Dahil sa nangyayari dito sa atin, inuuna nila ang impeachment, inuuna nila ang paghuli o pag-aresto kay Senator Bato. Na dapat andito lang lamang siya litisin. Hindi natin siya pwedeng uulitin pa ba natin na may isang namumuno na madadala sa lahing. Uulit pa ba? Tama na. Diba tama na? Sumugal na ang ating tatay. Nakakaawa. Matanda na. Na dapat ay nandirito siya sa Pilipinas para magpahinga. Tamasahin naman niya yung pagpapahinga ba na maayos. Nagampanan naman niya ng maayos ang kanyang panunungkulan dito sa Pilipinas. Sa 6 na taon naman, hawakan mo itong cellphone. safe na safe tayong lahat. Tama? Kaya sana panawagan namin sa mga Pilipino, sa mga mamamayan, sa mga botante, na magkaisa naman tayo. Huwag na ho tayong magbulag-bulagan. Harap-harapan na tayong tinatarantado, ginagago, kinukupal ng mga nasa gobyerno. Lalong-lalo na yung namumuno. Tama na. Sobra na. Kaya kailangan nating mas paigtingin ang pagkakaisa at pagsasama-sama natin. Isulong natin tungo sa pinakamataas na posisyon ang ating pinakamamahal na VP Inday Sara Duterte. Mga kabayso, mas palawigin, mas palawakin pa natin ang ating samahan. Duterte! 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 Kaya nga, ano bang ginagawa nila? Takot na takot sila, di ba? Kaya galgal sila ngayon sa impeachment ni VP Inday. Galgal sila ngayon na ano? Magkaroon ng kudeta? Buwagin yung bagong majority dito sa Senado. Tanggalin si Senator sa Attorney Peter Cayetano. Kagaguhan ng gobyerno. Bakit? Nanginginig ba sila? Natatakot? Na kesyo kakampi ni VP Inday ang majority natin ngayon dito sa Senado. Hindi na tama yun eh. Sila na naman ang papapel. Bubuwagin na naman nila, tatanggalin na naman nila si Attorney Peter Cayetano. Maling-mali. Kaya nananawagan ako, yung mga naka-live dyan, sa buong Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao, magkaisa tayo, imulat na ninyo ang mga mata nyo. Nakina, trilyon ang ninakaw sa atin. Bakit hindi yan ang pagtuunan nila ng pansin? Lubog na tayo sa kahirapan. Maraming walang trabaho. Nagtataasan lahat na ultimo yung krudo. Tangina, walang awa ang gobyernong ito. Kaya dapat maging matalino tayong lahat. O yung mga loyalista dyan, baka naman imulat nyo ang mata nyo, magising na kayo sa bangungot. Bumangon kayo, tumutok kayo, umarap kayo sa salamin, tanungin ninyo ang sarili ninyo, ano nga ba tayo ngayon? Ano nga ba ang pamumuno ng gobyerno na nangyayari dito sa atin ngayon sa Pilipinas? Every morning ba tuwing gising natin, good news? Hindi, di ba? Bad news! Bad news palagi. Kaya nakakaputang ina talagang gobyerno ito. So yun lang po. Hiling ko lang, wag po tayong bumitaw. Malapit na po tayo sa final. Mahaba na pero malapit na. So muli,
Iluklok natin bilang Pangulo ng Pilipinas ang ating mahal na Vice Presidente, Inday Sara Duterte! Duterte! Ayan, tinatawagan ko po ang isa po sa ating tagapagsalita, ang sektoral po ng kababaihan ng Maisog, Mami Ace. Where are you? Ayun. Magandang hapon at isang mapayapang hapon. Ang hiling ng bawat isa sa atin. Sa ating mga kapulisan, magandang hapon sa inyo. Sa buong Pilipinas, aming hiling ang kapayapaan ng ating bansa. Huwag nating kalimutan paano ba ang mga Pilipino. Tayo ay likas na mapagmahal at magpatawad. At higit sa lahat, may angking pantay na pagtingin sa ating kapwa. Iyan lamang naman ang hinihiling namin sa mga mambabatas na ito, na parang nakalimutan nila. Sila pa ba ay Pilipino? Matapos nilang ipadukot ang ating Tatay Digong, ano ba naman yung kung may kasalanan, edi dito litisin? Bakit kailangan mangialam ang mga taga-ibang bansa? Kilala ba nila gaano katotoo ang ugaling Pilipino? The only thing they know are documents. Documents na kung magaling ang gumagawa, pasado lahat. Pero ang katotohanan dito, sino ba ang mga Pilipino? Yun ang nawala sa pangingialam ng mga dayuhan. Nakalimutan natin na tayo, Pilipino, ay magaling magmahal at pantay ng pagtingin ng karapatan ng bawat isa. Tulad ng nangyayari ngayon, dapat bangang unahin yung impeachment na yan. Why can't be all fair? Lumaban ng lalaban sa halalan at ang manalo, irespeto. Pero wag na nating daanin pa sa kung saan saang dokumento, kung saan saang impeachment. Ano bang meron? Kung talagang magaling kayong mga nakaupo, wala naman kami dito eh. Bakit pa tayo magre-reklamo kung magaling sila? Tama ba? So bakit tayo nandito? It's because nayuyurakan ang mas maraming karapatan ng mamamayang Pilipino. At yon ang pinaglalaban natin, na maging patas lamang sila. Kung ano man ang pinaglalaban natin, ganun man din sila nire-respeto natin. Pero tawa na ang sarswela. Hindi naman tatlo lang nakakapanood na mukhang nagsasarswela na lang tayo. Most of us, lamang ang nakakakita na parang nagteteatro na lang sila. Gagawa ng issue, tatabunan ng isang issue, tatabunan ulit. So nasa ang katotohanan? Wala. Kaya naman po sa mga mambabatas, hindi namin ninanais na magkaroon tayo ng kamukha ng kaguluhang nangyari kagabi. Sabi nga ng anak ko, nakakahiya na ang Philippines. Paano ba yan? Sikat na sikat tayo pero not in good side. So sana naman, maawa naman kayo sa mamamayang Pilipino. Ang iniiling lamang namin, maging patas kayo at panagutin ang dapat managot. At huwag nating kalimutan
tayo, Pilipino. Di ba nakakahiya na ginagawa natin? Namuno, naging presidente. Tinakas nyo. Andon, mukhang kawawa. Sumunod ang isang kongresistang nakaupo. Hindi naman pipitsugin yan. With due respect din sa mga iba pang nakaupo. But still, hindi ba nakakatawa kung ginagawa nila sa atin? Paano pa natin sasabing, proud to be Filipino tayo, kung laging ganyan? Huwag naman po ninyong kalimutan. Yun lang po ang inihiling namin. Huwag niyong kalimutang itaas tayong mga Pilipino sa pamamagitan ng may pusong Pilipino. Hindi puro galing lang ang pagsusulat ng mga batas na kayo-kayo lang ang siyang nagsasabing tama kayo. Kung totoong tama kayo, uulitin ko, wala po kami rito. Ayaw din namin ng ganito na magulo tayo. Ayaw din ng kapulisan na ganyan sila. Kung nahihiga sila kung saan-saan, same thing with us. Ganon din po kami, nagsasakripisyo. We were just hoping laging peaceful ang pamamahayag namin ng aming salita.